Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako ulit si JTB, ang inyong abaglingkod. Pakinggan niyo itong statement ni Gibo Teodoro na kung saan tawag diyan. Hindi, yung kay PBBM, kailangan mo pang pigain kailangan mo pang pag-aralang maigi. Pero dito kay Gibo Teodoro, madali na hong mahalata kung ano yung ibig sabihin dito ng Pangulo, yung direktiba na ibinigay sa kanila. Katulad ng sinasabi ko panay-panay, meron ng kautusan ang ating Pangulo, meron Mm, na tayong mga plano para dyan. No? okay, yun na ha. May kautusan, may mga plano na sila na gagawin. Saan? Yun, that's correct po, Sir Carlos. Yung mga pinasok na yan na agreement ni dating Pangulong Duterte, those are void ab initio. Kasi labag sa ating saligang batas. Hindi kailangan ng deklarasyon ng Korte Suprema. Kakahiya naman pag dineklara pa. Pero dapat i-consider na ito na hindi ito talaga. At dapat ang presidente sabihin yan. Para sa akin na yung mga pinasok na ganyang kasunduang hindi akma sa interes ng ating bayan, I rescind. Ha, di ba? Para medyo soft yung dating. Pero kung ako noon, ay nako, ewan. Tanong ko lang sa inyo, masingit ko lang binati ba ni PBBM si Digong yung birthday niya noong March 28? So, hindi tayo nagdadagdag ng utos at plano. Nasa sa armed forces natin kung paanong mag-react within the confines of that plan. That being said, alam na naman ng buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pag kukup-kup ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapanipaniwalang historical narrative na walang bansa sa buong mundo na naniniwala at maraming bumabatikos. So, sa makatwid, kahit sila siguro nahirapan maniwala, yun lang nga, yun. Diyan ako natawa sa part na yan na kahit sila mismo mahirapang maniwala. Bakit naman? Kasi isipin nyo paano ka nga namang maniniwala na binubuli ka ng Pilipinas? Pilipinas, kalit-lait na bansa, di ba? Ultimo na nga lang kubyertos, ini-import pa. Tapos nagkaroon ka pa ng presidente na, Diyos ko po, palakol lang nga yung grades, pinagmalaki pa. Ang resulta, na iniwan sa bansang Pilipinas, palakol din. Lang ang pwede nilang gamitin kahit hindi ka paniwala na batayan upang maituloy ang illegal nila na gawain. Hmm. Sa kabila nito, sa ating masusing pakikibaka sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng international law, tayo ay napakaraming kaalyado at ni isang bansa walang bumabatikos sa atin. Kaya Wala nga ho. Maliban sa China lang. Wala bumabatikos sa atin. Kahit, alam nyo, totoo yan. Kahit nakaalyado nila, kahit Russia, walang statement. Di ba? Walang statement. Imposibleng hindi tayo kilala pa rin ng Russia. Nakilala na po tayo ng Russia noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang hindi naging maganda ang reputasyon na iniwan ni dating Pangulong Duterte sa Russia. Ang reputasyon po natin doon mambubudol. Nakipagpumasok sa kontrata, bumili ng ibibiling helicopters, tapos kinansela. Tapos gustong bawiin ang deposito. Ay nako, ewan. ang China, bagamat kung anuman ang sabihin nila, para sa kanilang tenga na lang yon. Dahil walang epekto ang kanilang sinasabi sa buong mundo dahil hindi sila pinaniniwalaan, lalong-lalo na ang ating mga kababayan na sawang-sawa na sa ginagawa nila. Alam mo, wag dati ng usapan bilang bansa ang taktikal na nangyayari. Kasama yan. Pagka may mga operasyon na ganito, kasama yan sa kalkulasyon. Meron tayong plano para dyan. May kautusan na ang Pangulo. Ngayon, ang ating mga operatibo sa Armed Forces at Coast Guard, pinapatupad ito. At kung anuman ang nangyari, meron silang contingency plans para dito.
batay sa general plan na binigay. Ngayon, ang dapat natin hindi kalimutan at isapuso bilang Pilipino, huwag tayong magpapadala sa propaganda ng ibang bansa. Dahil ang nakasalalay dito ang kinabukasan at integridad ng bansang Pilipinas sa ilalim ng archipelagic doctrine, no, na ipinaglaban natin. At sana makumbinsi natin ang mga kababayan natin na iba ang pananaw. Yung, ano ba yun? Yung may budget na 7 million na mga influencers sa Filipino. Yun daw yung mga pinapunta ro sa China, di ba? Oo. Sabi nga hindi sa akin galing, kay Senator JV Ejercito, 7 million pesos ang budget. Alam nyo, mas madali hong paniwalaan yung 7 million monthly kaysa sa 7 million yearly. Pero tingin ko talaga, kasi tingnan nyo na lang yung mga tirada nila, di ba? Kahit na sila'y magmukhang tanga, magmukha na silang kahiya-hiya sa kanilang angkan, baliwala na tuloy pa rin. So, tingnan nyo naman yung isa kanina, di ba? So, Biyernes Santo, fake news pa. Masira lang ang gobyerno ng Pilipinas sa puso ng mga Pilipino. Magkakagera na, ewan Jason sa. Na Tapos si Akla, di ba? Si Mr. Sasot. Yung mga kampo ng DBS, ganyan. wala na Puro mga panakot. ang epekto sa taong bayan ang kanilang pagsusuporta sa posisyon ng China. 90% mahigit ng ating mga kababayan ay naniniwala sa ating panindigan. Ngayon, Ako naniniwala ako dyan na mahigit sa 90% ng mga Filipino ay naniniwala dito sa panig ng ating Pangulo. Yan yung sinasabi ni Gibo. Bakit kanyo? Kung totoo naman pong marami yang mga yan, di sana wala na si PBBM sa pwesto. Napatalsik na nila nung March 12, di ba? Yan yung plano nila, lulusubin yung Malacanang, hindi sila dumami. Nilangaw sila. Bumanghi pa nga yung lugar eh. Isipin mo hindi nila nakuha yung dami ng bilang ng tao. Ano ginawa nila ron sa lugar? Inihian? Nabanghi kaya? Kung napanood niyo yung content ko, pagkagaling nila roon ng kampo ni Kibuloy, ng mga DBS, amoy na amoy ka ako. Ang panghi ng lugar na yun. Mas matindi yung panghi kumpara nung mapanghi na rin naman nung wala pa sila. Lalong tumindi yung panghi. Nung wala na po itong kampo ng KOJC doon, mukha yata nung nilagay yung portalets, walang palitan. Kung saan na lang kumatas. Panghi eh. sa ganang atin, batay sa utos ng ating Pangulo, tayo ay hindi bibigay ng ating soberanya sa abot ng ating kakayahan. So, eto na lang po ang masasabi ko. Ngayon, sa salita naman na tayo ay naghahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So, anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Tama yun, di ba? Inaapi ka na, inaagawan ka na ng mga karapatan mo. Ang epekto nito sa presidente, walang epekto yun kasi mayaman yan eh. Pero, sabi nga niya, ano gagawin natin? Titihaya ka na lang? Alam niyo kung bakit niya binanggit doon yung titihaya ka na lang? Ano yan ano bang tawag dito sa political science? Parang symbolic na parang prostitute na lang yung dating mo. Kung ano na lang yung gusto nila makuha for their pleasure, pagbibigyan mo na lang kapalit ng konting biyaya. Yun ang tinutukoy niya rito. Kaya sabi niya, hindi naman po pwede yun. At Dito mapapansin nyo, umiinit dito ang ulo ni Gibo Teodoro. Dito sa habang pinapaliwanag niya to. sinasabi din na tayo ay iniimpluwensyahan ng ibang mga bansa katulad ng Estados Unidos. Ito'y napakalaking insulto sa ating mga kababayan na kinukunan ka na nga ng teritoryo, sinasabi ikaw pa ay sunod-sunuran sa ibang bansa. Doble sinipa ka na tapos sinuntok ka pa. Sino ba naman Pilipino ang matutuwa nito? Kaya yung propaganda ng China ay
propaganda lang talaga na walang naniniwala. Sana naman ang ating mga taong bayan ay magkaisa sa likod ng ating Pangulo dito sa pangunguna niya sa pagprotekta ng sagradong teritoryo at sagradong mga regalo ng Panginoon sa ilalim din ng UNCLOS sa hindi lamang sa atin, kung hindi sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Kaya natin ginagawa ito. Walang ibang rason at walang ibang bansa na pwedeng makinabang dito kung hindi Pilipino. Ang problema, ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. Hindi tayo nga gigibo naman, tayo pa nga nangaharas daw eh. So, hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialam ang China na magsabi na sila lang ang pwede. Tama. Ang layo talaga ng talino ni Gibo, kumpara dito sa kapwa niya abogado, si Sara at saka dito kay Digong. May kita mo yung layo eh. 'Di ba? Kasi itong sa kanya, talagang may conviction. Itong isa, naku po, 'tong sila Digong, para kang mako-convict. Kailangan, laging takot na takot yung, ayoko ng giyera, tapang magmura, 'no? Ayoko ng siguro kung ito lang masingit ko lang, siguro kung nung panahon ni Barack Obama na minura niya, 'no? Sinabi ni Barack Obama na, "I am sending 2 nukes." Sigurado ako bigla 'tong gagapang paluhod. Kasama na baka mag-jet ski ito papuntang Amerika mag-sorry lang. Ano? Ito si dating Pangulong Duterte. Matatakotin eh. One question lang. China has warned the Philippines to be prepared to bear all potential consequences of its action in the South China Sea. Spokesperson for China's Ministry of Foreign Affairs said, and I quote, "If the Philippines repeatedly challenges China's bottom line, China will continue to take firm and decisive measures to firmly safeguard its territorial sovereignty and maritime rights and interests." Sir, your reaction on that, sir? Now, paano natin challenge ang kanilang bottom line? Sila nga ang pumapasok dito sa teritoryo natin eh. Ano bang bottom line yon? Iyan na naman, yung bottom line na yan, walang bansa sa buong mundo, ni isa ang naniniwala dyan. Kung hindi, ito ang paggamit ng dahas upang takutin at payukuin ang Pilipinas sa kanilang ambisyon, kung ano man yun. So, yan ang reaksyon ko. Bakit kayo nananakot? Tapos sasabihin nyo, we want peace. We want, lagi nilang sinasabi mga kapatid natin sa media, through consultation and dialogue, ayusin natin ito. Ano ibig sabihin ng consultation at dialogue? Meron bang settlement dyan? O pag-aareglo ng tactical situations? Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law? Para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino. Exactly, 'di ba? Kung tama ang posisyon ng China, 'di ba? Kung talagang lawful ang posisyon ng China, sabi niya, bakit hindi natin idaan ito sa legal na usapan, 'di ba? Bakit? After all, ang China, kinikilala nila ang UNCLOS. Oh. Kaya sabi niya, parang ganito lang yan, kinikilala niyo yung UNCLOS, kinikilala namin ang UNCLOS. Bakit hindi natin hayaan na may mamagitan sa atin pareho? Kasi simple lang naman yan eh. Doon sa gilid, dulo-dulo ng inyong teritoryo. Susukat tayo ng 200 nautical miles. Pag nag-overlapping kayo, saka kayo mag-usap kung hanggang saan ang boundary nyo. Kaya lang ayaw nila. Kasi nga po, lumilitaw, wala talagang basis ang 10 dash line nila. Kung hindi isang kapraningan lang nila noong 1940s yan nilabas nila yung claim na yan na 11 dash line. Tama rin si Gibu talaga. Dahil lagi naman tama. Bakit ayaw nila? Takot. 2012 pa lang.
Nung dinimanda sila ni na Pinoy, ayaw na nila. Ang palusot po diyan nila Mr. Sasot, sino ba naman yan kasi one-sided, Amerikano yung ano, ganyan. Diyos ko naman, 'di ba? Bakit hindi sila nagpetisyon kung sino yung gusto nilang mag-handle? Oh, ba't hindi nila hinarap, 'di ba? Wala ho kasi maski si Mr. Sasot, hindi niyan mapapatunayan na tama ang posisyon ng China. Dadaanin lang niya sa terminologies. Parang yung professor namin dati, pagka nagbida-bida ka, pade-define sa'yo yung mga pinagbababanggit mong terminology. Pag nagawa mo, then comprehensively discuss. Instead na in layman's way, 'di ba? Para maintindihan ng mga ordinaryong tao. Hmm, kung ano ba talaga ang real score. Tapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yon? Hindi tama yon. Kahit grade school nating mga estudyante, alam ko anong tama o hindi, ito hindi tama. Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. So anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Ano bang pagbubuyo ang ginawa natin? Kung ginawa natin ito within their 200 nautical mile exclusive economic zone sa may Hainan Island, yun ang provokasyon. Eh dito nila ginagawa eh. So, anong gagawin natin bilang Pilipino? Tama, 'di ba? Anong gagawin natin bilang Pilipino? O hindi naman tama na mag-ano na lamang tayo, ngayon magna kung tunganga. Hindi naman pwede yung gano'n na pababayaan na lang natin kung ano yung mga pinaggagagawa nitong China, 'di ba? Bilang Pilipino, meron tayong obligasyon na dapat nating, gampanan. Alright, so simulan natin, sige po. Ah, 'Yan. So ito yung binabanggit po ni Gibo kanina, na 200 nautical miles exclusive economic zone nitong mga bansa na 'to, na nakaharap sa South China Sea. So ito ang, EEZ, ito po yung Gulf of Tonkin, 'yan, itong Hainan, oo. Ang China kini-claim nila kanila 'yan, kanila 'yan. Ngayon nung nagkasundo na sila, noong 1952 give up 'yan, nag-settle na sila rito ng hangganan, 'yan. So kaya po dalawang guhit ang nawala, yung 11 naging 9 dash line. Okay, at ito po yung pula. Yan, mahaba yung dashes niyan eh. Ngayon lang dumami. Okay, yan, ganyan ang ginawa nila. Ito ho, kaya galit na galit dito ang Brunei. Ay, Brunei ang Malaysia. Tingnan niyo yung ginawa sa kanila. Sinagad talaga sila. 'Di ba? Bastos talaga, 'di ba? Oh, sagad-sagaran 'yan. Dito sa Palawan. Oh, this is the Balabac. Yan, sagad-sagaran 'yan. Bakit kanyo nila sinagad 'yan? Eh, may mga natural resources tayo rito eh. Diyan sa lugar na 'yan eh. Maski rito meron din. Kaya may possibility na igiit pa nila yung kanilang tawag dito, territorial waters, yung 12 nautical miles. Talagang mawawalan ng Pilipinas. Baka sa susunod, amin pa Pilipinas ang Palawan because this is within the 200 nautical miles na pagmumulain nila ang sukat dito sa pula. Pero ang nasa UNCLOS naman po talaga ay eto, magmula rito. Yan. So, kaya naging ganito yan, 200 nautical miles. Tapos magmula rito, ito yung islang sinasabi ko. Kung wala tong islang ito, hanggang dito lang yan. Hanggang dito yan. Kaya lang nandyan eh. Kaya sumukat ng 200 nautical miles. Tayo naman, meron tayong overlapping sa kanila. Ganito naman sa atin. Yan, may overlapping tayo. Yan. At ito ang Pag-asa Island. Labas ng ating exclusive economic zone.
So pag-aari natin ito by possession and via PD 1596 ni Apo Lakay Sr. 'Di ba? Ito po yung inaayawan ng China na binabanggit ni Gibo na kung talagang totoo yun sa inyo, ba't hindi tayo magpa-arbitrate, 'di ba? Para masabihan pare-pareho na which is which, alin ang sa inyo, alin ang sa kanila, alin ang international waters at walang iba kundi ito po. Kasi isa lang ang batas eh. Kahit sinong mag-arbitrate diyan, there is no way na mananalo ang China at masasabi na meron talaga silang karapatan yang 10 dash line na yan. Kasi kaya po lumabas ang UNCLOS is to simplify lahat ng mga claims. Sinimplify na, pinadali na nila. Pero kung may mga claim-claim kayo na hindi naman kayo magkasundo, hindi naman ninyo masettle, edi mabuti pa, daanin natin sa UNCLOS. 'Di ba? Kung magna-overlapping kayo, mag-usap kayo kung saan ang boundary. Gano'n lang eh. Pero hindi kayo pwedeng manghuli ng kung sino mang mga dumayo't pumasok sa inyong EEZ kasi sovereign rights lang 'yan. O hindi 'yan territorial water ninyo. Okay? O, iwan muna natin 'yan. Punta naman tayo sa kudeta.